kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Masama bang ipaglaban ang kalayaan ng bayan? Masama bang ipagtanggol ang inang bayan laban sa pangapi? Masama bang maging tinig ng mga takot magsalita? Kasalanan ba ang maging bayani para sa bayan? O ito'y banal na tungkulin ng bawat Pilipino na itama ang mali at itaguyod ang dangal ng ating lahi? Francisco, nanganganak na ako. Tumawagan na ako, madalang na. Sige, Teodora. Hintayin mo ako rito. Kakawang ako mag-relax. Ay, Francisco, kuha ka na may sila tayo. Francisco, yung may na tubig, bilisan mo! Sige, Teodora! Nakakaba ko ng ulo, i-iri mo pa! Isinilang ako sa Kalamba noong ika-19 ng Hunyo taong 1861. Hindi tulad ng mga normal na bata. Isinilang ako na mayroong malaking ulo na nagdulot ng paghihirap ng aking ina sa pagluluwal sa akin. Anak, alam mo ba ang paglaban tungkol sa religion? Hindi po, inay. Gusto mo bang malaman ang kwento tungkol dito? Opo, inay. Isang araw may batang gamo-gamo na lilipad-lipad papunta sa lampara. Ngunit nakita siya ng kanyang ina. Sabi ng kanyang ina ay huwag kang lalapit sa lampara. Ngunit patuloy pa rin ang batang gamo-gamo sa paglapit dito. Kaya nasunog ang kanyang pakpak at namatay. Naiintindihan mo ba ang kwento, Pepe? Opo, inay. Kaya huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo na nasa kwento, ha? Opo. Habang sila'y nagdurusa at nagugutom, kayo'y patuloy na nagpapakasasa. Jose, bakit ka nakikito? Nandito ka ba? Nice kitang nilang magpakasal. Maaari ba kita makausap? Sige, halika. Ngunit sandali lang. Halika. Josephine, ano naman kalokohan yan? Papakasalan mo ang revolusyonaryong to. Hindi mo ba naisip ang gulundan na yan? Pero papa, mahal ko siya. Hindi maaari! Papa! Ang mga nakalap na ebidensya ng mga papeles at testimonya. Napatunayan si Jose Bontacio Rizal Mercado y Alonso Rionda na nagkasala sa harap ng korte na ito sa ilalim ng pamamahala ng Espanya sa kadahilanang siya ay naging pangunahing tagapagtatag at naging buhay ng kaluluwa ng mga Pilipino. Tagapagtatag ng mga samahan, pahayagan at librong nagpapapoy at nagpapalaganap ng mga idea tungkol sa revolusyon. Dahil dito, siya ay nasasakdal sa kasong rebelyon, sedisyon, konspirasyon at tinakatulan ng kaparusahang kamatayan sa pamamagitan ng pagbabaril sa nasasakdal habang siya ay nakatalikod sa mga sundalong Kastila. Ito ay tutupad bukas ng ika-30 ng Disyembre ng taong ito sa ganap ng 6:30 ng umaga sa Bagong Bayan. Ang anak ko. Mauuna na kami sa ating salita. Kung nakinig ka lamang sana sa akin ay hindi ka hahantong sa sitwasyong kinaroroonan mo ngayon. Ina, batid niyong mahal ko ang ating inang bayan. Mas gugustuhin ko pang mamatay na may pinaglilingkuran kaysa mamatay ng walang laban. Ang aking pagsulat ay ang aking sandata
upang mamulat ang ating sambayan ng Pilipino sa pangapi at pangabuso ng mga dayuhang namumuno sa ating sariling bansa. Ina, hindi ba napakasakit kung hahayaan na lang natin mawala tuluyan ang ating pag-asa makamit ang kalayaan? Magsasawalang kibo na lang ba tayong hindi nabibigyan ng katarungan? Kaya mahal kong ina, hindi ako natatakot. Consumatomes. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan